they are more than willing to push for the investigation. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Nako! Kung sino yung mga involved dito, shout out dito kay Rep Elizaldico. Ayun na nga mga kababayan, tumalima ho ang mga mainstream media doon sa mga parinig nitong si Marcos Jr. na kesyo, wala na ba tayong investigative journalism ngayong mga panahon na to? Heto na ho mga kababayan ang naging resulta ng investigative journalism na ginawa ng mainstream media pagkatapos ng press ko na yan ni Marcos Jr. kaninang umaga. Pero bago ho muna yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Mamaya na ho natin pag-usapan yung mga birada na yan. Netong si Attorney Ferdy Topacio, dito kay Soto, dito kay Lacson, dito kay Risa Ontiveros. Hinalintulad doon niya yung mga individual na yon dito kay Boy Google, kay Dan Fernandez. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin ng mga birada nitong si Senator Joel Villanueva kaugnay dito sa mga maanumalyang flood control na kung saan nakakaladkad ang pangalan ng mga individual na nakapaligid dito kay Bangag. At isa na ho dyan, etong si Zaldico, ano bang naging resulta ng investigative journalism na ginawa ng mga mainstream media pagkatapos ng pagpaparinig na itong si Marcos Jr.? Heto mga kababayan, pagka mayroong investigative journalism, kagad na sumasambulat sa mga balita ito pangalan nitong si Zaldico. Base ho dito sa investigative journalism. Kailangan pa bang imbestigahan to? Hindi ba public knowledge to? Ito mga kababayan, SunWest Inc. na konektado kay Rep Zaldico kabilang sa top contractor ng DPWH. Palakpakan. Ngayon, ito maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Pagka yung mga taga House of Representative, pinagpatuloy nyo pa yung mga moro-moro yung investigasyon dyan, alam na natin ibig sabihin yan. Pinagtatakpan nyo lang yung inyong mga kabaro dyan sa House of Representative na nasasangkot dito sa mga, kung tawagin nila top contractors ng DPWH. SunWest Inc. Hoy, Zaldico. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Ika nga nila, kung ikaw ang kriminal, paano mo iimbestigahan ang sarili mo? Noong tinutukoy ni Marcos Jr., mahiya naman kayo, hindi niya tinutukoy yung mga kontraktor. Yung mga congressman na konektado sa mga kontraktor na to. Di ba? Ito ho ang post ng News 5 kaugnay dyan sa investigative journalism. Ito, kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects, ikawalo sa listahan ng 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects, ang SunWest Inc. na konektado kay... wala nang di umano Kayo dyan sa News 5 Ay, sa tingin ko laglagang porsyon na talaga to. Nakita niyo si Toby Tiangco? Nakita niyo si Marcos Jr.? Saan yung trajectory nila? Papunta na kay Tamba. Kaya naman mga kababayan, kung sakaling mapalitan yan si Tambaluslos, huwag na ho kayong magtaka. Yaan ang naratibo. Kayo naman ang sinasagpang ng administrasyon na pinagtanggol nyo sa mga nakalipas na taon. Hoy, Zaldico, makinig ka dito. Makinig ka dito. Sa binahaging listahan ni Pres Bongbong Marcos, lumabas din na ikasyam sa top 15 list ng Highton Construction and Development Corporation na konektado naman sa kapatid ni Repco na si Christopher Co. Talagang anak ng Toko. Oo. Wala talagang kabusugan ng mga to. Kaya ngayon mga kababayan, kung makita nyo yung tawag dito, yung meron silang mga jet fighter aeroplano, yung mga congressman na yan, wag ho kayo magtaka. Anak ng Toko, kasama ka sa top 15 contractors. I mean, yung SunWest Corporation na konektado sa'yo, kasama sa top 15. Anak, talagang yayaman ka dyan. Anak ng Petron Garapata. Nilinaw naman ng Pangulo na wala siyang inaakusahang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project if there is an evidence of corruption and embezzlement
or any kind of wrongdoing, that's when we will move on. Hindi pa ba, bangag nga talaga no? Kailangan daw ng evidence ng corruption. Yun ho bang bahay, hindi pa ho evidence ng corruption yon, Mr. Bangag. Anak ng Pertrang Garapata, natural embezzlement, wala kayong makikita niyan. Nakatago yan eh. Kindatan lang yan ng ganyan or any kind of wrongdoing. Yun bang makita yung mga flood control na hindi pa dumadaan ng bagyo, nawawasak na, hindi pa ba kind of wrongdoing yun? Anak ng tokwa, kung talagang, kung yung baha hindi ebidensya na mayroong corruption, yung pagguho ng flood control, hindi ebidensya yun ng wrongdoing. Ewan ko na lang kung meron kayong mahuhuli dyan. Di ba? Narito ang listahan ng top 15 contractors ng flood control project sa Pilipinas. Ano nyo na lang mga kababayan, punta ko kayo dyan sa News 5. Makikita nyo, yan top 15 na yan. Pero ang ika nga dito, etong kay Zaldico, itong konektado na to kay Zaldo ko, ano ho ito mga kababayan? Ibang klase ho ito. Tandaan nyo ho, isa ho yan sa pinaka malapit dito kay Martin Romualdez, dito kay Bonjing. Di ba? Isa ho siya sa pinakamalapit kay Bonjing. Ngayon, Zaldico, bilang ng maliligayang araw mo. Dahil mismo presidente sabi niya, wala na ba tayong investigative journalism? Hindi ba natin malalaman kung sino yung mga top 15 flood control contractor na yan? Ngayon lumabas na. Yung SunWest Corp Inc. na ako gagamitin ko pa rin yung di umanong konektado. Di umanong konektado dito kay Rep Zaldico, kabilang sa top 15 contractor ng flood control ng DPWH. Kaya naman para dito kay Zaldico, magtago ka na sa saya ng nanay mo. Papunta na sa iyo ang administrasyon itong si Bangag. Hindi nyo pa ba nakikita ang pattern? Nagsalita itong si Toby Tiangco. Anong banat niya? Zaldico. Diba? Kailangan ipaliwanag yan ni Rep Zaldico. Yung insertion, yung small committee, kailangan niya ipaliwanag yan. Ngayong Lunes, anong sabi ni Marcos Jr.? Itong mga itong mga contractor. Investigative journalism, hanapin nyo kung sino yung top 15. Top 15 yan, but kayo lang magkapatid na sinali? Meron ng pattern. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, ayusin mo ng paglilinis sa bakuran mo. Dahil naghahanap na ng scapegoat. Naghahanap na ng scapegoat ang administrasyon ni Bangag at base sa aking nanginginita, sa aking mahiwagang bolang kristal, nagsisimula sa letrang Z ang kanilang magiging scapegoat. Kayo sisisihin dyan. Anak ng toko, alangan naman sa kanila mabunto na sisi dyan. Nagpakasasa kasi kayo, yan ang problema. Eto mga kababayan, konektado pa rin, nagpa-presko na Senado. Sa katauhan, itong si Senator Joel Villanueva, kaugnay pa rin dyan sa naging presko ni Marcos Jr. At ang sinasagawang investigasyon ng House of Representatives, kaugnay dito sa mga maaanomalyang flood control, na kung saan ang mga kontraktor, konektado sa mga congressman nating malalapit kay Bonjing. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Senator Joel Villanueva. Again, budget ng DPWH alone sa flood control alone. Sir, dapat ba Congress yung mag-investigate or dapat daw mag-create ng independent body to conduct inquiry? Kasi kung involved daw may lawmakers and then taga-DPWH. Well, para sa akin, ang Pangulo na nagsabi na mismo, wala daw yung audio. Sound check. Okay na po. Meron Well, na. para po sa akin, mismo ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay binanggit ito at we expect a lot more from the executive to look into this. At tayo naman dito sa Senado, that's our call as well. Yung ilang mga senators na nakausap natin sa lounge, sa sidelines, they are more than willing to push for the investigation. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Nako! Kung sino yung mga involved dito. Shout out dito kay Rep Zaldico.
yung contractor, isa sa kasi hindi naman kayo mapapasama sa top 15 kasi marami yan eh. Ika nga, minsan contractor ka na, magsa-subcontractor ka pa para talaga mas malaki, para solidong-solidong kita. Parang kinuha mo lang yung kontrata tapos papagawa mo sa iba, sisibakin mo ang pera. Ganun mo katindi yan. Hindi ko sinasabi ginagawa yan ng SunWest Inc. Yun ang strategy nila dyan. Sen, since tong review na to, sinabi specific dun sa administration ni sa President Bongbong. And simula nung 2020, isa pa lang naman yung nasa DPWH na nakaupo. Do you think this should also at least prompt Secretary Bonoan to step aside habang ginagawa yung investigation, ginagawa yung audit sa mga projects? Una, it's not for me to call whether he step aside or mag-resign, etc. because it's the call of the President. If the President feels na he still enjoys his trust and confidence, then there's nothing we can do about it, no? Ang sa akin lang, talagang importante na maging impartial yung investigation at maging mataas yung kredibilidad ng pag-imbestiga dito na talagang wala pong sasantuhin at talagang isa lang yung talagang bottom line, panagutin yung dapat managot. But at the same time, sana after mapanagot, yung mas matagal at mas lasting na call natin yung integrated flood control program dahil remember Marlon, 3 years ago we have been saying na hindi ito integrated, hindi ito there's no concrete plan. Nabanggit ko nga yung word na patsi-patsi. Itong mga nakaraang bagyo, nakita natin yun. Talagang totoo na hindi siya integrated at these projects are somehow patsi-patsi. So, sir, confident kayo pagdating sa Senate, walang involved sa anumang Again, irregularities? I can only speak for this House, not the other House, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Nako, Sa House, ang Madali. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para nako, mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. sir, nako, yari dito si Saldico. Saldico! speaking of flood, itong problema sa baha, si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, ang sabi niya, isusolve niya yung problema sa baha sa Metro Manila at zero cost to the government. Definitely a welcome development. And can you just imagine if there are 10 more RSAs in the country who would do that? Ang laking bagay po nun, no? Ang laking bagay po nun. But let me also point out na any efforts na gagawin dapat ng private sector connected doon sa main plan ng ating pamahalaan. May mga siguro ibang styles na gustong gawin. Siguro yun ang mas importante na ma-coordinate and knowing how Ang audio ngayon, talagang ano yan eh. Laging may basis yung kanyang binabanggit na solution. Because the last time we talked to each other, I remember him talking about experts on flood control program, experts in dredging, experts in cleaning yung mga waterways. So yun, importante po yun. No? Yun lang yung caution ko sa ating pamahalaan kasi baka mamaya may isang private entity na gustong gawin yung gusto niya pero hindi siya part ng master plan natin. So yun lang yung para sa akin. But again, we salute the statements made by San Miguel through Mr. Ramon Ang and hoping na mas marami pang kagaya niya yung volunteer to help out. And I'm sure malaking tulong yun. And if it happens, you could just imagine during budget deliberation, we can already slash portions of the budget of some of these departments and we can place it to other items
na mas mapapakinabangan. So makakatipid ang government. Malaking matipid ang gobyerno. So sir, hindi ba ito sampal sa concerned government agency na ang tagal nilang hindi na-resolve yung problema sa baha, tapos ito, private sector na lang yung action? Lagi ko naman sinasabi, the past 3 years na palpak talaga yung flood control program natin, the past 3 years, di ba? I think all of you were here when I said it 3 years ago, and I hope and pray na this time around meron na talagang mangyayari. And I salute the President for talagang opening this up and seriously looking forward to addressing the problem head on. Thank you. Okay na? Sir, yung sa committee chairmanship, si Senator Padilla po ba? Is he going to be head of ethics or what is the latest there? Ang latest, we've been talking about it, especially in the light of the statements made by the minority leader, if I'm not mistaken, that he is entertaining the idea of supporting charter change. So, in fairness to Senator Robin, he is open to that idea. Even Senator Kiko. So we're talking, and nothing is final until we decide on it as an institution. Ang natutuwa lang po ako is that they're all open to these ideas, and kung yung kumakalat na news whether or not I will head the ethics committee, hindi naman din po yun final, and yung iba nga pong nabasa sa floor. Remember yung kay Senator Alan Science and Technology na nakuha ulit, na ibalik, nakuha ulit from him at napunta kay Senator Bam. So ganun din po ito, no? That's part of reorganization here in the Senate. Sir, so if ever Senator Padilla will return ethics and make way for return the Consti amendments and make way for Senator Kiko? That is possible. Everything is possible, and alam ng bawat miyembro yung kanilang strengths and weaknesses, and I'm very humbled to hear it from my colleagues, and I'm happy to report na we will do everything we can to ensure na yung best person to head these committees would lead these committees na dun sa na tatama doon sa expectation ng buong Senado. Sir, is this movement, if ever matuloy ito, is it meant to signal na open na ang Senate to charter change? Has there been any reversal from the past position of the Senate in the 19th Congress? Well, I think yung word na open has been there for quite a long time, and the important thing is we discuss it, and that the majority would have a free hand on expressing themselves and their positions. As far as I am concerned, I am only one voice in the Senate, one of the 24, and para sa atin, yung usapin ng charter change, laging tamang oras, tamang panahon, at tamang paraan. At yun lang yung dapat kung pag-isipan lagi, yung tatlo na yun, whether or not we'll entertain that idea. Ang hirap lang, RG, because at this point in time, 2028 is around the corner. So anything you do right now with the charter change, hindi mo na maaalis yung pag-iisip ng taong bayan na ito'y konektado sa 2028 elections. So sir, this afternoon sa session, ma-mention na yung ilang changes sa committee chairmanship? Hindi ko kayang paunahan ng plenaryo, so we'll keep on talking about it, and if we get the consensus of the majority, because it's the majority talking about it, we will read it on the floor. Sino yung initial na nag-usap tungkol dun, sir? Mga members of the majority. So ethics wala na talaga sa'yo? Pinag-uusapan po. Pinag-uusapan. For me naman, ever since I made mention na secondary yung magkaroon ako ng committee, because yung rules committee is way bigger than
everyone would think about. Bakit si Robin siya kinonsider sa ethics? Well, maraming kinukonsider at isa lang po si Senator Padilla. And it was mentioned a while ago that yung Committee on Constitutional Amendments, we are all aware na sa kanya ito noon pa and incumbent siya and with the majority siya. So that's one of the reasons why siguro nabanggit. Sen, kanina nabanggit nyo na since si minority leader ay iniisip niya na suportahan yung Chacha, then that's one of the reasons na kinonsider nyo bakit nag-uusap ngayon na posibleng pumalit si Sen Kiko kay Senator Robin. What do you mean by that? Sorry. Sabi niyo kanina, sir, kasi since binanggit na ni Tito Sen na baka suportahan niya na yung Chacha after yung may mangyari kay dun sa ruling sa impeachment, and now kaya kinoconsider niya na baka magkaroon na Una, even before that, it's part of consideration. Siguro nadagdag lang yon, no? And yung binanggit ko nga kanina sa mga pag-uusap, si Senator Robin, Senator Kiko, Senator Alan, Senator, the members of the Senate, they're all more than willing to pitch in and admit to the fact of their weaknesses and strengths. So with that in mind, mas napag-uusapan sa mas matalinong paraan kung papaano namin pupwedeng i-address yung mga issues, yung mga bagay na maaaring mangyari in the light of 2028 elections and in the light of assigning these committees. Ngayong hapon din ito, mababasa na natin yung 11 more committees, makukumpleto na rin natin yung mga miyembro para makapag function na yung ating mga committee. So, sir, nakita niyo Sorry, may 2 o'clock ako. So, sir, nakita niyo yung necessity na dapat abogado yung chairman ng Committee on Constitutional It's Amendments? not just that, but it was part of the discussion, and again, I salute Senator Padilla for even bringing it up. Actually, it was actually him who brought it up, no? So, it was a good conversation, and marami po, and just part of the many committees that we are talking about. Senator, siya yung nagbanggit, si Senator Robin brought it up, in what way, sir, na Sa mga pag-uusap po, yung binanggit po ng kasamahan natin na yung intricacies, especially yung having a lawyer, etc., that was part of the talks. And I salute Senator Padilla to even mentioning that particular issue. And then, sir, di ba meron kayong caucus day after the SONA, pinag-usapan yung mga priority bills. Nabanggit ba doon yung Chacha na possible na i-line up ninyo? We have our own. I asked for top 3 priority measures ng bawat senador. And napag-usapan dun sa caucus na kung walang controversy and nasa floor na for third reading na or napasa na on third reading, may request, may pakiusap na ma-expedite sana sa committee so we can bring it up on the floor. So Kasama yung Chacha, may sir? mga ganun po, no? Dun muna ako, no? Dun sa sinabi kong top 3, no? So, nag-submit yung mga senators. May isa, I think there's one senator who submitted dun sa top 3 niya na charter change. Okay, so that's all I can divulge right now. And again, it doesn't necessarily mean na kung kasama dun sa top 3 mo, yung chairperson ng isang committee, siya may mape-pressure na ito ang unahin or hindi makakapag-report ng ibang panukalang batas na tinapos ng committee sa plenaryo dahil may so-called priority. Hindi po ganun, no? So it's still, we give the chairperson his or her priority measures na i-report out at i-deliberate sa kanyang committee. Salamat pong marami. God bless. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tayo kay Attorney Ferdy Topacio, dito kay Yes Show Topacio.
Tapos na ho tayo dito kay Senator Joel. Dito ho tayo kay Yes Yes Show, Tupasio. Gang. Yeah. Nagkaugat-ugat. Ugat-ugat. Maris Antiveros. Oo. Sabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. Puro Grabe, fake yan no? eh. Oo. Oo nga. Ang news ni Risa, yung sinasabi niyang League of Cities. Puro ka-fake-fakean. Di ba? Pinangangalandakan pa niya. Oo, ang yabang pa niya. Meron, sabi niya, mga unanimous decision na nabaliktad yung League of Cities. Talaga. O, sabi ng Korte Suprema, ma'am, di po unanimous decision yun. Oo nga. Opo, hindi unanimous yun. Dapat palitan niya na yung assistant niya. Oo, bago. Hindi, alam mo, swabe pa nga tong si the lovely Attorney Ting, yung tagapagsalita ng ating kataas-taasang hukuman. Sabi pa okay. niya, hindi ko alam kung saan yun nakuha yan. Ayun. Good, good. Saan ang galing yun? Saan ang galing? Oo, sasagutin ko yun. Hinugot Fake news na naman. Hindi, sasagutin ko yun. Oo. Kung saan ang galing yun. Saan po? Hinugot ni Risa sa puwet niya. Hinugot sa ano mo, tadyang mo. Ano yun? Ako nga, no? Ang babaeng hinugot Hinugot sa aking tadyang. Yo! Pelikula yun, ha? Oh. Pelikula yun, no? Oh, maalala Talagang lang. to, si fake na naman. Itong si Risa. Risa, ang fake niya, no? Grabe. Ang Yun fake yata niya. uso ngayon eh, sir. Oo. Hindi niyo napapansin. Oo, grabe si Risa talaga. Ang fake niya. Adi- Risa, ang fake mo. Oo, hindi. Fake news. Aha. Napaka-fake, di ba? Ang fake niya. Oo, grabe si Risa talaga. Ayan, napahiya siya. Bago yung isa sinasabi niya, hindi, yung isang sinabi ko, Opo. unanimous. Oo nga, unanimous. Kaya po na-reverse yun, Ma'am Risa, ay dahil naging moot and academic. Ayun. Ang hirap kasi kapag ang isang tao ay playing lawyer, madadan Fernandez ka talaga. Tama, sir. Tama, sir. Ay nako, para si Dan Fernandez, playing lawyer, ang sagot niya doon sa right to remain silent at saka the right against self-incrimination na ini-invoke namin noon sa Quadcom, hindi, nasa Constitution din, right to information. Hindi niya kasi alam, yan ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi porket nabasa mo yon, naintindihan Yun mo. na. Sir Dan, ang right to information is a right, is an entitlement of the citizen against the government. Yes. Oo. Ang citizen po ang may right to information against the government. Ang government po ay walang right to information as against a citizen. In fact, all citizens have the right to privacy. They have the right to remain silent. They have a right not to incriminate themselves. Oh, nako. Kasi naman playing lawyer. Si Tito Monday na Soto. Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo si Tito Soto. Hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba yun? Kasi yung isa nag-abstain, yung isa ay wala, di ba? Opo, On opo. leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and who voted. Okay. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang Unanimous. dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Ayun. Yun. Parang yung Ong versus Senate na naipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Ayun. Yun Galing po ang mga talaga ito si Atty. ganon, Ferdinand. ang unanimous. Ay nako, ng Eh, teteng. baka oo. version nila yon. Gustong mag-abogado eh. Buti pa si Kwan. Kasi pag gusto mo mag-abogado at hindi ka naman abogado, nagkakamali ka. Eh yung mga abogado nga nagkakamali pa. Minsan ako, nagkakamali rin ako. Inaamin ko. Si Teddy Te, laging mali. Kaso ang problema kay Teddy Te, pagka nagkakamali siya, patay yung kliyente. Hindi maganda yung pagkakamali ni Teddy. At least ako, medyo, pag nagkakamali ka, nagmumulta. O, ganon, ha? Oo. Yes, sila namamatay. O si Jess Falsis, lumalabas.
Eh, kayo lumalabas kasi- na kahiya-hiya. Kayo Oo. kasi mahilig kayo sa win-win solution. Yun. Eh, Maganda yun. nagkakamali rin tayo. May mga natalo rin tayo. Inaamin naman natin. Hindi naman tayo katulad ng Rizon Tiveros na napakagaling. Siya lang ang magaling. Di ba? Ako, ma'am. Kengkoy po yung discussion ni Rizon Tiveros. Sinasabi ko sa inyo. Yan, nasopla siya. Hindi mukha siyang eng-eng ngayon. Senator pa naman. Kaya ingat ka kapag ikaw ay senador. Eh si Kiko Panghilinan nga ang daming mali O, di ba, tinanong niya, bakit daw nagbotohan muna bago nag-explain? Ala. Oo. Sabi nila, kasi di ba sabi niya kay Chis Escudero, ang rules iba. Sabi niya, oo, hindi nga yan ang rules. Ngunit, kapag may isang miyembro ng Senado na nag-motion na ibahin yung rules, just for that period, pro hac vice ang tawag doon, just for that purpose, pwedeng ibahin. Nag-move si Zubiri, di napahiya si Kiko. Yun ngang injunction banat siya ng banat. Sabi niya, kung ang intention pala ng Korte Suprema ay hindi tayo magtuloy, dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory na nga, bakit may injunction pa? Wala nga jurisdiction, paano may injunction? Sabi nga ni Chis Escudero, what is there to enjoin? Correct. Puro grasping at straws na katulad ditong si Escuna, Kingkoy. Sabi niya, hindi daw one complaint a year, once a year. Ano ba Anong yan? diferensya ba? One complaint a year, isang That is- reklamo kada taon. Taon. Isang beses, isang taon. Correct. Anong pagkakaiba Yung nun? once a year, mali yun. Kasi magiging tuloy-tuloy na yun. Kaya nga That weird is nga once a year, di- Sabi ko nga, tapos na ang trabaho ni Ascuna, ginawa na niya yung konstitusyon. Opo. Hindi niya pwedeng i-interpret, ginawa niya. Huwag siyang mag-interpret. Although valuable yung kanyang insight to arrive at the mens legislatoris, yung mind noong legislator, that is only an aid, that is not conclusive. So, tumahimik na po kayo. Puro kapwitan naman ang sinasabi nyo na magulo kayo Ha? Kasama ba yun sa bar exam? Alin? Yung mga sitwasyon na ganyan? Hindi ko alam yung ibang bar kasi isang beses lang naman ako nagbar Hindi naman ako Nilalagay po nila. Hindi naman ako katulad ng isang taga-Liberal Party, 3 beses nagbar bago pang-apat pumas Kala ko Hindi naman- sasagot mo sa akin. Kala ko sasagot mo thrice a year. Ay. Ay nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na Okay. hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, Ito ang sagot justify ko. mo. Achache! Achache! Ano ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun Ah. Joke yun! Opo, Achache! tama. Achache. Achache! Ay, nako, attorney. Uy, attorney, nakakalungkot na balita. Ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Alam Akala mo ko ba yun? nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Ay, hindi. Remulla. Yun, nakakalungkot talaga yun. Tanggal nga yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Pero alam mo, phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualified kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan madidismiss pa lang Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano mo didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. Pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. Hindi naman ako si Risa na puro fake news Totoo po yung sinasabi ko. Umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga Kasi sabi nila, delikado yan.
gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Di mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabi Boying, relax ka na lang. Malapit na dumating ang araw mo. Dinete ka na, tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag In naman. the- Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Ito Pero namang ihasik niya. ito namang university, yung UP, Opo. yung University of the Philippines, pero ngayon ang ibig sabihin na ng UP, University of Puwet. Hindi kasi Ano kita mo, ba yan? ang binigyan ng award si Bersamin at saka si Remulla. Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulo Duterte. In violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure and arrest. In violation of the extradition law, yun ang bibigyan ng award. Halata kayo eh. Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Yan. At ang hirap nga nito, dati, ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon, pati University of the Philippines. Kasama na. Oo, kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay kung papalarin na tayo mapunta sa legislature, eto biro lang naman, Apo. pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin kong presidente. Gagawa talaga ako ng batas. Creating the One Ball University of the Philippines. Ang presidente ng university, si Tito Soto. Yan. Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous in 13, yung League of Cities, na-reverse ng unanimously, yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Son Tiveros, yan. Sino pang mga profesor dyan? Yan, lagay natin profesor, si Boying Remulla. Ayun na. Yan, Yan. lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot Maganda. Oo, ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Paramihan ng attendance sa rally. Ala. Oo, kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Yung maganda yan One Ball University of the Philippines. Di ba? Pero ang dami nang namatay dyan eh. Sa One Ball. Sa one ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. Oo, One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. Ayun. Ayaw na nga. Kakanta mo nito sa Tony. School Bukol. Ibang level talaga makasartong si Atty. Ferdy Topacio. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ko kay lahat. Mahal natin ang Pilipinas.